Usually, tatlo lang ang number ng mga plaka. Mapapansin mo na yung mga gantong plaka is sa mga brand yung sasakyan. So here we go. So magandang araw po sa lahat ng viewers, client, and mga subscribers. So ngayong araw guys, etong isang to yung ating iba-vlog kung baga ano bang meron sa isang to ngayon. So mapapansin mo naman, pure stainless simula harapan hanggang dulo, double cab, naka-steel top, naka-close, no? Naka-close type siya, no? Pero ito guys is hindi siya naka air condition system. Bigfoot yan na mapapansin mo yung kanyang sidings is merong extender, no? Yan, and merong bull bar sa kanyang rear area bago yung mga gulong. Yan, and eto guys is new rebuild to guys, new rebuild. Kasi ito guys is first owner yung may-ari nito, no? Kumbaga siya yung nagbuo, so sa kanya nakapangalan yung sasakyan. Hindi siya tulad ng ibang unit natin ito na binili siya sa mga lumang may-ari, then ginawang fresh yung unit, no? Ginawang binago yung kaha. So ito guys is bago lahat. Brand new yung chassis niyan and surplus yung kanyang makina. So ito guys, ang makina na ito is 4D56. Yan, Mitsubishi 4D56 ang makina niyan. Close type is stainless, steel top, and napakaganda na ito guys. Modelo ang dating ng isang to. Sa plate number makikita mo pa rin siya yung pinakabago dito, no? Siya yung pinakamodelo kasi ang nito guys, ang plate number apat na yung number niyan, NBH 3407. So usually registered to pag NGB kasi is I think registered yan ng 2020 hanggang 2022. Yan, kaya mapapansin mo is fresh na fresh yung unit natin na to. And ang kagandahan pa dito guys is double cab yan, mahaba. And yun nga, surplus yung makina niyan. Kumbaga hindi pa ito talaga nagagamit mga kaibigan. So kung popular kayo sa bilihan ng mga surplus na makina galing ibang bansa, yan, so eto po yun. Yan, okay? So sila talaga yung nagbuo ng unit na to, and dito lang siya binuo. Okay? Yan, sa Cavite lang siya binuo and inassemble. So wala pa nakakatanggap nito, wala pa nakakapag may-ari nito, and register lang to dun sa nagbuo ng unit. Okay? Yan, so sa kanya na temporary nakapangalan yung unit, then ita-transfer na lang sa inyo. Yan, so nililiwanag lang natin kasi good as brand new siya kung tatawagin natin. Okay? Kasi chassis na ito bago yan, binili nila bago yung mga chassis niyan. And mga gulong bago rin, mga sidings, kita mo naman makinis na makinis yung kanyang pagka-stainless. Yan. Okay, so new rebuild. And ito yung kanyang interior. Corduroy yung kanyang upuan, so nilagyan lang siya ng leather. And yung kanyang transmission, yung gear shifting niya, so napakaganda, napakahaba. Then yung kanyang dashboard guys is stainless. So mapapansin mo, pati flooring niya stainless, pati yung mga pedal niya naka-stainless yan. And ito yung kanyang interior. So 3-door siya, may upuan siya, may pinto siya sa likuran para hindi na hassle dito sa front passenger side kapag bababa ka. And steel top, syempre pwedeng gamitin to syempre sa mga negosyo natin sa probinsya, no? Sakaya mo ng iba't ibang uri ng produkto mga kaibigan. Yan, no? Palay, kopra, mga baboy. So napakaangas na dating na isang to. And same time close type siya. So safe yung mga gamit natin. If ever na may mga mamahalin tayong gamit, so safe na safe yan, ilalak mo lang sa loob, no? So wala lang to guys, aircon, no? So presyo na ito guys is 470. So yun yung pinagaano nila doon is bagong rebuild yung unit. So 470,000 negotiable. So kung magaling-galing kayo discount, so mas makukuha nyo na mas mababa yan sa 450,000, no? Pero kung kayo naman guys is tingin nyo, no? Kung tingin nyo is panalo na kayo sa presyong yon, so pwede nyo na iba ito. So although ito guys is pansin mo yung presyo niya is almost ka presyo na ng mga pick up, no? Pero magkakaiba kasi ng purpose yan, no? Like na mga kotse, so yung
ibang ano natin, mga commentator, mga nagko-comments, sabi niya mas mahal pa sa kotse, no? So tama naman, mas mahal pa talaga to sa kotse. Pero ito kasi guys, iba yung purpose niyan, no? Like ng pag ginamit mo kasi sa probinsya, so ano yan, kung Metro Manila gagamitin mga ganitong klase is medyo ano ka talaga dyan, medyo old school ka. Pero pag ganito kaangas yung gagamitin mo sa probinsya is panalong panalo ka naman, no? Lalo nakakargahan mo siya, dual purpose kasi ito panegosyo and pang pamilya. So let's say mabibigat talaga yung mga product mo na ikakarga dyan, so hindi naman pwede sa kotse yun. Yan, kaya although presyo sila, naka-aircon, pero magkaiba kasi ng purpose yun. Okay? Let's say na meron tayong nakaraan, buyers niya, meron din sa mga kompleto yung kanyang mga sasakyan, meron siyang SUV, meron din siyang pickup, pero bakit siya nag-avail ng owner na tigpo 400,000? So dahil nga iba yung purpose ng kanyang paggagamitan ng unit. So ginamit niya yung ating owner is panghakot ng mga mangga. So kahit pa yan kasi is mga SUV or mga pick-up, iba kasi yung assemble ng chassis niyan, no? So dito kasi guys, puro bakal talaga yung pangilalim niyan. Hindi basta-basta titingala yung pick-up mo kahit loadan, hindi basta-basta titingala yung owner mo kahit loadan mo na sobrang daming mangga niyan. Okay? Unlike sa mga pick-up, so kailangan i-ano mo muna, tag dito, i-upgrade mo muna yung mga pangilalim mo bago mo lagyan ng ganong kabibigat. Pero hindi pa rin kasi siya magiging match doon, hindi siya tatagal ng ganong katagal, unlike ng mga ganito kahit ilang taon mo siyang gamitin na ganong kabibigat yung ikakarga mo. So ano yan, kumbaga walang pagbabago sa unit. So nakakahiyanayang naman if ever na mga pickup trucks, tapos makikita mo lagi nakatingala pag kinargahan mo ng mga product na mabibigat like kopra, mga mangga, no? So nakakahinayang yon. So kaya siya nag-avail ng ng owner dahil doon sa mga purpose na yon. Iba yung paggagamitan niya. Okay? So ito medyo mataas yung price, 470, pero negotiable naman. And bago yung makina, syempre surplus yung makina, bago yung pang-ilalim. And I think hindi ko lang ma-detect kung anong year model to registered, no? Pero usually guys, yung plate number, ito yung pinakabago dito, no? NGB 3407. Mapapansin mo diyan, usually tatlong lang ang number ng tatlong lang ang number ng mga plaka. Mapapansin mo yung mga gantong plaka is sa mga brand yung sasakyan. So ito guys is yung kasi yung date registered niya, yung year model registered. Kaya kaya white na yan. So latest lang yung registration niyan and bagong build lang yan. Kaya ganon. Okay? So hoping may makapag-avail ng ating 4D56 na Mitsubishi double cab. Ito is 470,000. So negotiable siya. Okay? Yun lamang po mga kaibigan. Hoping is pwede nyo siyang i-walk in, pwede nyo siyang i-negotiate, depende sa inyong pag-uusap kung magkano nyo siya makukuha. Okay? So yun lamang po. Maraming salamat. Hope you enjoy. God bless you all.